At so update po natin as of 11 in the morning regarding po kay severe tropical storm. Natatawagin po natin na Uwan. Sa ngayon po meron siyang international name na Fongwong. Huling namataan po ang bagyo, 1,325 kilometers po sa silangan ng Visayas. Taglay na ang hangin na 100 kilometers per hour, so lumakas pa po ito. Malapit dun sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 125 kilometers per hour. At kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapansin po nila, napakalawak po nitong bagyong ito with a radius of around 720 kilometers. So yung buong diametro po niya naglalaro sa 1,400 to 1,450 kilometers, which is approximately, yung 1,400 is like a distance po from Batanes down to the northern tip of Zamboanga. Sa ngayon po, wala pa naman tayong nakikitang epekto. Direktang epekto galing dito kaya bagyong tatawagin nating Uwan. Yung amihan or northeast monsoon, nandito pa lamang po sa may extreme northern Luzon. Nagdadala ng mga pag-ulan dito sa may Batanes and Cagayan. Habang mga localized thunderstorms pa lamang po. Kung ano yung may experience natin today and early tomorrow, yan po ay dahil lamang sa mga localized thunderstorms, yung mga pag-ulan. Ito po yung official track ng Pag-asa regarding dito kay bagyong Uwan. Base sa ating latest track, mamayang late evening or bukas ng umaga, ito po ay papasok na ng ating area of responsibility. Papangalanan nga po natin na Uwan. And by that time, ito po ay nasa typhoon category na nasa around 120 to 130 kilometers per hour yung taglay na hangin. Simula naman po bukas hanggang sa Lunes, generally west-northwest po ang tinatahak nito na direksyon. At possible, habang nandito po sa may Philippine Sea, pagsapit po ng Linggo, ay lalakas pa ito bilang isang super typhoon. So sa pagpasok niya, magkakaroon po ng rapid intensification. Approximately 185 to 195 kilometers per hour habang papalapit po dito sa may Luzon. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track, we have to emphasize na ito po ay napakalaking bagyo. So ibig sabihin, as early as Saturday evening, mararamdaman na po yung mga pagbugso ng hangin dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, and even yung mga nearby areas sa Caraga, dito sa may Central Visayas, at bahagi pa ng Mimaropa and Calabarzon. Then pagsapit po ng Linggo at Lunes, ito yung time kung saan papalapit na nga po dito sa may mainland Luzon, ito nga nasabing sa bagyong Uwan, at babagtasin pagsapit po ng late Sunday or early Monday, posible siyang tumama sa kalupaan ng Aurora or Isabela. Then pagsapit ng Lunes ng Monday, ito po ay Lunes ng umaga po, ay nandito siya sa may West Philippine Sea and afterwards mananatili dito sa may parting northern portion ng West Philippine Sea and Balintang Channel. Yung ating track, mas lumiliit po yung ating cone of probability, meaning ito po talaga yung kanyang tatahakin na direksyon sa loob po ng 2 hanggang 3 araw. And sa pagtawid po niya sa kalupaan, possibly pagsapit po ng Monday, may chance na bahagyang bumaba pa ito at magtagal sa ating area of responsibility or mag-recurve po, no? So ibig sabihin ng pag-recurve, aangat or magno-northward direction, then bahagyang kikilos po pa northeastward at maaring tumama po or bumalik dito sa may parting Taiwan, no, sa loob ng ating area of responsibility. So lagi tayong tumutok. Again, inuulit natin, magiging malakas, 185 to 195 kilometers per hour. Yung kanyang estimated po na radius sa ngayon is 720 kilometers. At yung paglapit po niya, more or less, nasa ganun din po yung magiging radius niya. So kung ipo-project po natin yung ganito kalawak po na bagyo na may dalang malakas na hangin at ulan, basically, most of Luzon and Visayas po talaga maapektuhan ng malakas na hangin at malakas ng ulan with direct emphasis or with strong emphasis again dito sa may Eastern Visayas, Bicol region. Halos direct hit na rin po, no, kung tutuusin dito sa may parting Catanduanes. And then Metro Manila, mga nearby areas din po maapektuhan directly nitong bagyong ating binabantayan na si Uwan. As a review, papasok po siya later tonight or tomorrow early morning. Magkakaroon ng close approach sa may Samar Island and Bicol region Sunday ng umaga hanggang tanghali. At possible siya maglandfall sa may Aurora on late Sunday. Sunday and Monday, pinakang crucial part po. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas sa tropical cyclone wind signals or babala sa hangin. Pero posible po itong itaas as early as this afternoon or mamayang gabi. Dito sa may Bicol region and Eastern Visayas, magsisimula po tayo with signal number 1. Pero dahil ito ay magiging isang super typhoon, posible hanggang signal number 5.
Ito naman po yung ating rainfall forecast. So within the next 24 hours, ngayon hanggang bukas ng umaga, wala pa tayong mararanasang direktang epekto. No? Pero pagsapit po ng bukas ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nasa loob na ng PAR, nasa may silangan po ng Bicol, itong si Bagyong Uwan, meron po tayong posible agad na higit 200 millimeters sa dami ng ulan dito po sa may Catanduanes. 100 to 200 millimeters naman po ang posible dito sa may kulay orange, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, and Eastern Samar kapag meron po tayong 100 millimeters or higit pa within a 24-hour period na mga pag-ulan, mataas ang tsansa ng mga landslides at mga pagbaha, hindi lang po dun sa mga typical na binabahang mga lugar at yung pag-apaw din po ng ating mga kailugan. Meron naman po tayong 50 to 100 millimeters na dami na ng pag-ulan simula po bukas ng tanghali dito sa may eastern sides pa po ng Luzon and Visayas. From Cagayan down to Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, gayon din ang Romblon, Marinduque, Masbate, Samar Province, Biliran, and Leyte. Aasahan din po yung mga moderate to at times heavy rains. Magsisimula po yan bukas, pero mas dadami pa yung mga pag-ulan pagsapit ng araw ng linggo. At pagsapit naman po ng Sunday noon hanggang sa Monday noon. Ito yung time kung saan malapit na dito sa may Northern Luzon, Northern and Central Luzon, itong si Bagyong Uwan at babagtasin nga po itong malaking bahagi ng norte. Kapansin-pansin, marami na po or halos buong Northern Luzon except Batanes ang magkakaroon ng 200 millimeters na dami ng ulan in a 24-hour period, 200 or higit pa. So ito pong kulay red, basically Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, and Nueva Ecija, buong Cordillera Region, and buong Ilocos Region. Yung orange naman po, ibig sabihin yan 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan simula Sunday ng tanghali dito sa natitirang bahagi po ng Central Luzon. Metro Manila, 100 to 200 millimeters. Gayun din po ang Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur as well as Catanduanes. At pag 50 to 100 millimeters naman po simula po Sunday noon hanggang Monday noon, possible po yan dito sa may Batangas, sa Occidental and Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, hanggang dito po sa may Northern Samar, and even dito sa may Aklan and Antique, posible pong umabot sa 100 millimeters ang dami ng mga pag-ulan. Inuulit natin, yung mga ganitong karaming pag-ulan po, associated kay Bagyong Tino, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha, lalo na dun sa mga low-lying areas o yung malapit po sa mga kabundukan naman, is possible din po na mag-cause ng landslides or pagguho ng lupa. Meron tayo diyang mga major river basins po dito sa Luzon. No? Make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units. Sunday and Monday, mataas ang chance na magtataas tayo ng mga heavy rainfall warnings na hanggang kulay pula. And balikan na lang din po natin no, sa mga nagtatanong naman po, doon sa mga areas na dinaanan po ng Bagyong Tino dito sa may pating Palawan, natitirang bahagi ng Visayas by Sunday and Monday, asahan din po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Well, hindi po siya nakikita nga abot pa ng, ng 50 millimeters. Subalit yung kalat-kalat na mga pag-ulan po natin, so hindi po siya aabot ng 50 millimeters na nakikita natin so far, no? Pero dahil nga magkakaroon man lang ng light to moderate rains, ito ay posible pa rin mag-aggravate po ng mga landslides dahil knowing na nitong mga nagdaang araw, nagkaroon nga po ng mga pag-ulan doon na malalakas. Sa ngayon po, wala pa naman tayong nakataas na gale warning. Meron tayong moderate to rough seas na sa ngayon po dito sa may parting extreme northern Luzon at sa silangang baybayin po ng Luzon and Visayas. Pero starting po tomorrow, magtataas tayo ng gale warning dito po sa mga baybayin ng Bicol Region and Eastern Visayas. Magsisimula po yan sa mga 5 metrong taas ng mga pag-alon. So most likely magkakaroon na ng mga sea travel suspensions starting tomorrow at magtatagal po yan sa araw ng Lunes habang dumatawid po itong si Bagyong Uwan sa may Luzon. And then, bukod pa dyan yung storm surge warning, hindi pa natin nakikita in the next 24 hours. Pero habang lumalapit po ang bagyo, nakikita natin na magkakaroon din po ng babala ng daluyong dito po sa silangang baybayin po ng Luzon and Visayas starting tomorrow hanggang sa Sunday. And Sunday to Monday, basically buong northern and some parts of Central Luzon magkakaroon din po ng storm surge warnings. So yan muna ang latest mula po dito sa weather forecasting, mula po dito sa Weather Division ng Pag-asa.